At dahil dito, ang ating bida ay, sa isang iglap, pumasok siya sa beast mode. Sunod-sunod niyang pinakawalan ng mga hagod ng espada sa examiner, na napilitang umatras ng mas mabilis kaysa sa inaasahan niya. Napaurong niya ang instructor habang pilit nitong binablock ang mga atake, hanggang sa muntik nang mawala ng balanse ang lalaki. Bukod pa roon, sa paningin ni Gray, sobrang bagal pa rin ng kalaban. Kaya nagsisimula na siyang mag-isip na hindi pala kasing lakas ng inaakala niya ang examiner. Sa sandaling iyon, bumalik sa isip niya ang mga salita ni Syria, na nagtitiyak sa kanya na papasa siya. Dahil sa paraan ng kanyang pangingibabaw, mas lalo siyang naging kumpiyansa na kaya niya talaga ito. Unti-unting nakakakuha ng lamang si Gray sa duelo at mas kumpiyansa na siya kaysa noong pumasok siya sa arena. Pero hindi balak ng examiner na matalo ng ganoon lang sa isang aplikante. Kaya tinaasan nito ang antas ng laban at mas malalakas na atake ang sinimulan. Nagpakawala ang instructor ng napakaraming hagod, ngunit nagawa pa ring harangin ni Gray ang lahat. Ngayon ay malinaw na mas malaki ang agwat sa lakas. Kahit nabasa na niya ang estilo ng espada ng kalaban, mas malakas pa rin ang examiner, kaya hindi niya mabasag ang depensa nito. Matapos harangin ang karamihan ng mga atake, nagkaroon siya ng pagkakataong umatake, kaya malakas niyang itinulak ang espada pasulong. Ngunit mabilis itong naipagpag ng instructor. Napansin ni Gray na nagiging magaspang at hindi na ganoon kaayos ang galaw ng lalaki, kaya nakaisip siya ng planong maaaring magpanalo sa kanya. Medyo delikado ito, pero pakiramdam niya na kung tama ang tiyempo, baka ito na ang magbibigay sa kanya ng tagumpay. Kaya nagpasya siyang ituloy ito. Inakit niya ang instructor na magpakawala ng malalakas na galaw sa pamamagitan ng pagiging mas depensibo. Dahil dito, nag-iwan ng bukas na pagkakataon ng lalaki para sa counterattack. Nang makita ni Gray ang opening, napangiti siya dahil gumana ang plano. Sa ganitong laban, walang mas madaling magbukas ng depensa kaysa sa isang malaki at predictable na hagod. Sa matinding bilis, sumugod ang bayani para sa finishing blow, dahilan para mawalan ng balanse ang instructor. Nagulat ang examiner habang sinasamantala ni Gray ang pagkakamali nito. Bago pa ito makabawi, nagpakawala na naman si Gray ng isa pang atake, determinado na tapusin ang laban. Kahit mas mahina at mas kaunti ang karanasan niya, nasa pabor na niya ang laban. Naniniwala siyang mananalo siya kung makakapasok lang siya sa likuran ng kalaban. Naglakas loob si Gray sa isang huling hagod para masigurado ang panalo, ngunit biglang may malakas at utos na boses na nagpahinto sa kanya. Tumigil siya sa gitna ng atake, litong-lito. Tumingin siya sa opisyal, iniisip kung tapos na ba agad ang laban dahil parang masyado pang maaga para huminto. Lumalabas na naabot na ang time limit ng exam, at dahil sa ipinakitang duelo, idineklara ang resulta bilang draw. Nang marinig ito, napatingin lang si Gray sa opisyal sa matinding gulat. Malapit na sana siyang manalo, pero kinapos siya sa oras. Umatras siya na may bigat sa loob, masakit ang pakiramdam dahil hindi niya nagawa. Isang mabigat na kinalabasan ito para sa kanya na matagal nang nagsanay para makarating dito. Pero alam niyang wala ring saysay ang magreklamo. Kaya tahimik siyang lumabas ng arena, naniniwalang ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Siyempre, hindi ganoon kadaling tanggapin ang ganitong pagkatalo. Lalo na't ito ang magtatakda ng kanyang kinabukasan. Ang katotohanang hindi man lang niya natalo ang unang examiner ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na magiging napakahirap ng mga susunod na bagay para sa kanya. Sa ngayon, mukhang madilim ang kanyang kapalaran dahil 0 na ang tsansa niyang makapasok sa academy ngayong taon dahil nabigo siyang talunin ang examiner. Kaya nagpasya siyang bumalik na lang sa susunod na taon para muling kumuha ng exam dahil maghihilom na rin ang kanyang braso sa panahong iyon. Dahil dito, nagpasalamat na lang siya sa mga examiner at sa academy sa pagbibigay sa kanya ng pagkakataong makapag-apply. Lumipas ang isang linggo, at dumating na ang oras para sa final round table meeting upang pagdesisyonan kung sino-sino ang matatanggap sa pinakamagaling na institusyon sa buong mundo. Ginanap ang meeting sa room 53. Nang makaupo na silang lahat, tinanong ng chairman kung ano ang tingin nila sa mga kandidato ngayong tapos na ang lahat ng exam. Agad umamin ang unang examiner na nahihirapan siya sa pagpili ng iilang estudyante lamang dahil napakaraming magagaling.
May isa namang nagsabi na hindi epektibo ang kasalukuyang sistema na sabay-sabay silang nag-oobserba. Kaya iminungkahi niya na hatiin ang trabaho sa susunod na taon. Sa una, maganda itong pakinggan, ngunit may isang propesor na hindi sumang-ayon. Ipinunto niya na hindi nila maaaring isantabi ang isang talento para lang mapadali ang kanilang trabaho. Sa puntong ito, pinaalalahanan sila ng pinakamatandang lalaki sa meeting na hindi niya hiningi ang opinyon nila tungkol sa sistema ng exam, kundi ang opinyon nila tungkol sa mga estudyante. Kaya nagpasya siyang magsimula sa swordsmanship course at hiniling sa mga propesor na ipaalam kung sino-sino ang pumasa sa kategoryang ito. Ayon sa kanilang mga patakaran, ang mga nakatalo sa examiner ay automatikong pasado. Ang mga hindi naman, ay susuriin base sa ipinakitang kalidad at kung gaano sila katagal tumagal sa loob ng 15 minutong time limit. Ipinaliwanag ito ng isa sa mga examiner at tinanong ang mga instructor ng swordsmanship course kung ano ang kanilang opinyon. Dahil recorded ang lahat ng laban, nagawa nilang panuurin muli at suriin ang performance ng mga kandidato. Bukod sa mga nakatalo sa examiner, namukod tangi ang candidates number 5, 217, at 753. Iminungkahi ng isa na hanggang doon na lang dahil kahit isama pa ang iba, hindi raw sila makakasabay sa klase. Sumang-ayon ang ikalawang propesor at tinanong kung may tutol ba sa desisyong iyon. Walang nagsalita laban dito, kaya inakala ng chairman na napagkasunduan na nila ang mga pumasa sa swordsmanship course. Ngunit bago nila tuluyang ibaba ang pinal na desisyon, may isang examiner na nagtanong kung ano ang tingin ng lahat tungkol kay candidate number 513. Walang iba kundi si Professor Ariel iyon. At base sa itsura ng kanyang mukha, halatang interesado siya sa kandidatong iyon. Naging mausisa rin ang ibang examiner nang mabanggit niya ang pangalan ni Gray Lee. Kaya hinanap nila ang recording ng laban niya laban sa examiner, at namangha sila nang makita kung gaano siya kagaling. Malinaw na mukhang siya na sana ang mananalo sa laban, na isang magandang senyales, at ngunit pakiramdam din nila na magiging mahirap para sa kanya kung aasa siya sa pagse-set up ng mga patibong para lang matalo ang isang examiner. Napansin nilang maganda ang kanyang teknik, pero malinaw na kulang siya sa lakas, na lalo pang nagpapahina sa kanyang kaso. Hindi masyadong humanga ang ikalawang propesor at iginiit pa na si Gray ay talagang dehado mula simula hanggang dulo ng laban. Matapos magbigay ng opinyon ang ilan sa kanila, humingi ang chairman ng pinal na conclusion. Kaya napagdesisyonan nila na hindi sapat si Gray Lee at hindi siya dapat tanggapin sa academy. Napangisi na lang ang babaeng may pulang buhok nang marinig ang kanilang desisyon, dahil hindi siya makapaniwala na wala man lang kahit isa sa kanila ang nakapansin sa nakita niya, kahit pa pinanood muli ang footage. Para bang napagkasunduan ng lahat na maging bulag. Napag-isip-isip ni Professor Ariel na sayang lang talaga ang sistemang sabay-sabay silang nag-oobserba. Kinabukasan, bumalik ang lahat ng aspirant sa academy para sa resulta, at kasama roon ang ating bida. Hawak niya ang kanyang ticket habang hinihintay ang pag-anunsyo ng mga pumasa sa swordsmanship course. Sa ngayon, 6 na kandidato ang pumasa, at nang marinig ito, lalo pang kinabahan si Gray. Tinawag ang candidate number 5 at agad na nagliyab ang kanyang ticket. Sumunod na tinawag ang candidate number 217, pagkatapos ay ang numbers 432 at 615, kasama ang numbers 753 at 925. Sa bawat pagtawag ng numero, nagliliyab din ang kanilang mga ticket, na ikinamangha ng lahat ng nakakita. Sa kasamaang palad, tanging ang mga tinawag na numero lamang ang makakapasok sa World Union Academy para sa swordsmanship course. Nang marinig ito ni Gray, parang bumagsak ang puso niya sa sikmura. Inaasahan na rin niya ito base sa naging takbo ng exam niya, pero nanlumo pa rin siya ng tuluyang makumpirma na hindi siya napili. Inutusan ng mga pumasa na tumawid sa tulay at tapusin ang kanilang enrollment bago matapos ang araw. Siyempre, sobrang saya ng mga pumasa, at masaya rin ang kanilang mga kaibigan para sa kanila. Sa kabilang banda, marami ring kandidato ang malungkot at nagmumuni-muni sa kanilang sitwasyon. Habang ang iba ay nagdiriwang, nakatitig lang si Gray sa kanyang ticket, punong-puno ng pagkadismaya, pakiramdam niya ay talo talaga siya. Isang napakasakit na pakiramdam iyon, lalo na matapos ang lahat ng pinagdaanan niya para makarating dito.
Ngunit kahit mukhang uuwi na siya, may isa pang huling kategorya na tinatawag na Divine Eye Special Admission. Gaya ng inaasahan, hindi talaga interesado si Gray nang marinig ang anunsyo. Malamang hindi rin niya alam kung ano iyon. Ngunit bigla niyang narinig na tinatawag ang isang numero. Laking gulat niya, ngunit mas nakakagulat pa ang biglaang pagliwanag ng kanyang tiket ng matingkad na asul na liwanag. Mas maliwanag pa ito kaysa sa mga tiket na nagliyab kanina. Kaya kasing gulat din siya ng ibang mga kandidato na nakatingin sa kanya ng may pagkamangha. Lahat sila ay natulala sa ipinakitang liwanag. Matapos titigan ng kumikislap na card ng ilang segundo, unti-unti nang napagtanto ng ating bida na nakapasa pala siya. Habang karamihan sa mga aplikante ay naguguluhan tulad niya, may ilan sa karamihan na pamilyar na sa Divine Eye Special Admission na iyon, dahil ginawa na talaga ito ng Academy noon. Sa ngayon, wala pa ring tumutunog na kahit anong kampana sa isip ni Gray dahil hindi pa niya ito kailanman narinig. Hindi niya maintindihan. Habang iniisip pa niya ito, ipinaliwanag sa kanya ng mga nakakaalam na ito ay isang paraan para makapasok sa institusyon, sa likod na pinto. May ilang mayayabang na tila alam ang lahat, na malamang ay pumasok sa normal na paraan, at may masasabi rin tungkol dito. Para sa kanila, bumaba na raw ang antas ng World Union Academy dahil pinayagan pa ang special admission. Ngunit habang abala ang mga mayayabang sa pagnangawa, ang ating bida ay nakatuon lang sa katotohanang parang pumasok siya sa backdoor. Wala itong saysay para sa kanya dahil wala naman siyang koneksyon dito. Kaya naisip niya kung baka ang kanyang master ang gumawa ng paraan para makapasok siya. Posible iyon, pero alam niyang malabong mangyari dahil wala man lang itong nabanggit na ganoon. Naputol ang kanyang pag-iisip nang may isang matandang lalaki na lumapit at pinagsabihan ang mga kandidatong nagsasalita ng masama tungkol sa Divine Eye Special Admission. Nang makita niyang sarado ang kanilang isipan, nagpasya siyang maliwanagan sila. Ipinaliwanag niya na ang Divine Eye Special Admission ay isang marangal na kategorya na nakapagluwal na ng mga bayani sa loob ng mahigit 100 taon. Sinubukan ng matanda na ipaintindi ito sa kanila, ngunit tumanggi pa rin ang mga mayayabang na tanggapin ito. Para sa kanila, ang mga nasa itaas sa World Union Academy ay basta na lang pabor sa Divine Eye Special Admission. Bukod pa rito, ayon sa kanila, ang mga nakapasok sa rutang ito ay kahanga-hanga lamang noong mga nakaraang panahon. Sa mga kamakailang Divine Eye candidates daw, kabilang sina Amy White, Bella Albright, Lick Mueller, at Jacob Bloomfield, na itinuturing na mga ganap na palpak sa World Union Academy. Maaaring pamilyar sa iyo ang ilang pangalang ito, dahil sila rin ang mga bayani na nakita natin sa unang kabanata. Sa kasalukuyan, sila ang nasa pinakaibaba sa Academy, at kilalang kilala sa kanilang mahinang performance, kaya pati ang mga kasalukuyang kandidato ay alamang tungkol sa kanila. Sa kabilang banda, malinaw na naaalala ni Gray sina Amy, Bella, at Jacob mula sa kanyang nakaraang buhay, dahil silang tatlo ay bahagi ng pangunahing puwersa na lumaban sa Liquidator. Sa kabila ng lahat ng sinasabi ng iba ngayon, labis na nasa sabik ang ating bida na makakalaban siya sa tabi nila, dahil alam niyang sila ang magiging tunay na mga bayani. Nagpatuloy ang kwento sa araw ng entrance ceremony. Sa kasalukuyan, naka-schedule itong magsimula makalipas ang 30 minuto. Kaya hinihikayat ang mga estudyante na magtipon sa plaza sa harap ng main office kapag tapos na silang magpalit ng damit. Sa unang pagkakataon, nakita natin ang ating bida sa kanyang kahangahangang uniforme, na may nakaukit na emblem ng World Union Academy sa bulsa ng kanyang dibdib. Matapos maglakad ng kaunti, nagsimulang magtalo ang mga nasa unahan tungkol sa tamang lokasyon. Dapat daw ay nasa plaza sa harap ng main office, ngunit wala namang tao roon, kaya hindi sila sigurado kung tama nga ang kanilang pinuntahan. Bago pa sila tuluyang malito, may isang propesor na lumapit sa kanila. Humingi siya ng paumanhin sa kalituhan at ipinaliwanag na nagkaroon ng kaunting delay sa paghahanda dahil sa isang mix-up. Nang marinig ito, ang mga estudyante ay nanatiling. Lubos na nalilito ang mga estudyante dahil hindi nila maintindihan ang ibig sabihin ng propesor sa pagse-set up. Maya-maya, sinabi ng lalaki na umatras muna sila ng kaunti para mailagay niya ang hagdan sa lugar na iyon. Mas lalo silang nagtaka, pero umatras pa rin sila at tinanong kung sapat na ba iyon. Sa kabutihang palad, sakto raw iyon. Kaya sinimulan na ng propesor na may puting buhok ang kanyang ginagawa.
Nanunood ang mga estudyante ng may pagkalito habang lumuhod ang lalaki at nagsimulang magsulat ng kung ano sa sahig. Iniisip pa rin nila kung ano ang kanyang ginagawa nang biglang lumitaw ang isang napakalaking bilog sa lupa. Kumalat ang gintong selyo at nagliwanag ng matindi na ikinamangha ng lahat. At sa isang iglap, lumitaw ang isang napakalaking auditorium na may nakakabit na hagdan. Muling humingi ng paumanhin ang lalaki sa delay at sinabihan silang umupo kahit saan nila gusto sa loob ng malaking bulwagan. Siyempre, tulala pa rin ang mga estudyante sa nangyari dahil hindi nila maunawaan kung paano niya na-teleport ang isang bagay na kasing laki nito. Habang karamihan sa mga bagong estudyante ay sobrang excited sa ipinakita ng propesor, tahimik na umupo ang ating bida. Pakiramdam niya, ginawa nila ito para idaos ang entrance ceremony sa isang lugar kung saan makikita ang mismong gusali ng paaralan. Isang napakagandang ideya iyon, at sa tingin niya, isa rin itong napaka-engranding paraan ng paggamit ng teleportation magic. Marami na siyang narinig tungkol sa institusyon sa dati at kasalukuyan niyang buhay. Ngunit ngayon, masasabi niyang tunay niyang nasaksihan ang kapangyarihan ng World Union Academy. Napakalaki ng bulwagan, kaya halatang sobra-sobra ang dami ng upuan. Isang lalaking may lilang buhok sa unahan ang nagturo nito, dahil sa tingin niya ay walang dahilan para sa ganito karaming upuan kung 30 estudyante lang naman ang tinanggap ngayong taon. Ngunit ipinaalam sa kanya ng babaeng katabi niya na wala siyang alam sa sinasabi niya. Bilang tugon, nagsorry na lang siya at sinabing hindi siya nag-aral ng kahit ano maliban sa paggamit ng espada. Dahil dito, nagpa siya ang babae na maliwanagan siya ng kaunti. Ipinaliwanag niya na ang World Union Academy, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito, ay nagtitipon ng pinakamahuhusay na estudyante mula sa iba't ibang panig ng mundo. At bago pa man siya matapos magsalita, itinuro niya ang langit ng may kasiyahan at inihayag na dumating na ang iba. Doon sabay-sabay tumingala ang lahat at nakita ang hanay ng mga airship kasama ang malalaking dragon. Marami sa mga estudyante ang natakot dahil wala silang ideya kung ano ang nangyayari. Ngunit mukhang alam na alam ng ating bida kung ano iyon. Pagtingala niya sa langit, agad niyang nakilala ang magic airship na Strato Queen. Nasakyan na niya ito noon nang bahagi siya ng Liquidator Subjugation Squad. Sinasabing isa ito sa pinakamalalaking airship sa buong mundo, kaya nagulat siya na ginagamit ito para lamang sa isang entrance ceremony. Pero mukhang ganoon talaga ang estilo ng World Union Academy. Maya-maya, napansin ng puting buhok na propesor na kumpleto na ang lahat, kaya nagpa siya siyang simulan na ng opisyal ang entrance ceremony. Makalipas ang ilang sandali, matapos ang talumpati ng headmaster, nakita natin muli ang ating bida na mukhang sobrang bored. Halos makatulog na siya, at pagkatapos sa huling ilang minuto, kinumpirma niya na kahit ang seremonya ng pagtanggap sa World Union Academy ay halos hindi naiiba sa karaniwan. Medyo nababagot siya ngayon, pero malapit na itong magbago dahil ang susunod sa programa ay ang pagbati mula sa mga nangungunang estudyante ng bawat kurso. Halos mapalingon si Gray sa pagkakita kay Leon Hart, ang top student ng kursong swordsmanship, na lumalapit upang tumugon sa tawag. Sa puntong ito, mas naging interesado na ang ating bida sa seremonya. At hindi lang siya, lahat ng mga bagong estudyante ay nakatingin kay Leon Hart. Makatuwiran naman, dahil kinatatakutan nila siya, lalo na't siya ang nagpatamba sa examiner sa loob lang ng isang sandali noong entrance exam. Umakyat siya sa entablado at magalang na binati ang mga propesor. Ayon sa iba, napakahusay niya raw na halos kapantay na niya ang guro pagdating sa espada. Matapang na pahayag iyon, pero siguro ganoon talaga kagaling ang puting buhok na henyo na si Leonard Alice. Sa sandaling ito, lalo pang naintriga ang ating bida, ngunit naputol ang iniisip niya nang biglang tanungin ni Leon Hart ang mga propesor kung maaari siyang magsalita ng malaya. Pinayagan siya, kaya nagpasalamat siya at naghanda ng maikling talumpati. Nagsimula siya sa pagsasabing mayroon siyang isang reklamo sa akademya, pero bago niya ito ibunyag, hinarap muna niya ang kapwa niya estudyante. Mabait ang tono niya sa una, ngunit pagkatapos ay tila pinatamaan niya ang ating bida, sinasabing ang kinakausap niya ay ang mga estudyanteng natanggap sa tamang paraan. Sinabi ni Leon Hart na isang karangalan ang makapasok sa akademya kasama sila, at umaasa siyang makapagtatapos silang lahat bilang mga taong makakatulong sa mundo.
Hinikayat din niya ang mga kaklase na magtulungan at sinabi niyang inaasahan niya ang mga araw na sama-sama nilang maaabot ang matataas na pangarap bilang mga estudyante ng prestihiyosong World Union Academy. Matapos ang maikling talumpati, bumalik siya sa banayad na pag-atake sa ating bida, sinasabing may isang taong hindi karapat-dapat na naroon. Matapang ang sinabi niya, at tumingin siya sa propesor na si Ariel upang kumpirmahin kung tama siya. Agad nagbago ang ekspresyon ng pulang buhok na propesor mula sa pagmamalaki tungo sa pagkabigla. Halatang nagulat siya sa paratang, kaya sinubukan niyang itama ito. Iginiit na lahat ng estudyante roon ay pumasa sa mahigpit na pagsusulit. Kahit na maaaring hindi sila magkakapareho ng lakas, malinaw na hindi niya balak isantabi ang iba. Pagkatapos linawin iyon, diretsahan niyang tinanong si Leon kung bakit niya itinatanong iyon. Sumagot ang mapilit na top student na hindi niya tinutukoy ang mga pumasa sa exam. Pagkatapos ay tumitig siya ng diretso kay Professor Ariel at sinabing ang tinutukoy niya ay ang estudyanteng ipinasok niya sa pamamagitan ng likod na pintuan gamit ang espesyal na pahintulot. Ngumiti lang ang pulang buhok na babae nang tawagin siya nito, pero hindi pa siya tumigil. Malakas niyang hiniling na ang estudyanteng may espesyal na pagpasok ay magpakilala. May lakas pa siyang loob na utusan si Gray na ibalik ang uniforme at umalis agad sa akademya. Lahat ng nakaupo ay nagulat ang buong bulwagan sa kapal ng mukha niya. Napasinghap sila sa gulat pero walang naglakas loob na hamanin si Leonard. Kasabay nito, wala ring tumayo para suportahan siya. Samantala, ang taong tinutukoy ay nakaupo pa rin. Hindi pa siya naglalantad ng sarili dahil sinusubukan niyang intindihin kung bakit nangyayari ang kaguluhang ito. Medyo kinakabahan siya, pero nakahinga siya ng kaunti nang maalalang hindi naman alam ni Leonhardt ang mukha niya, dahil magiging malaking problema iyon kung sakali. Naalala niya noong tumayo ang top student upang magsalita, at natutuwa siyang hindi siya napansin noon kahit magkalapit lang sila. Dahil malinaw na hindi siya kilala ni Leonhardt, napagpasyahan niyang mas mabuting manatili na lang sa upuan para hindi siya madamay. Nang tumangging lumantad ang estudyanteng may espesyal na pagpasok, nagsalita na rin si Professor Ariel na parang walang pakialam ang itsura. Sinabi niyang mukhang masigla at kakaiba ang batch ng mga estudyante ngayong taon. Matapos makita kung gaano katapang ang lalaking nasa harap niya, sinabi niya iyon na parang gusto niyang pagaanin ang sitwasyon, pero pinatulan siya ng mapilit na top student. Ipinakita niya na seryoso siya sa sinabi niya at hiniling na itigil na ang pagpasok ng mga estudyante sa pamamagitan ng backdoor. May sasabihin pa sana siyang bastos, pero napuno na si Professor Ariel at pinutol siya sa pamamagitan ng biglaang paglitaw sa likuran niya. Ipinakita niyang hindi siya basta propesor lang sa akademya. Tinanong ni Ariel si Leonhardt kung iniisip ba nitong mas malakas siya kaysa sa estudyanteng pinili niya sa pamamagitan ng espesyal na admission ng Divine Eye. Nabigla siya sa tanong dahil hindi siya sigurado, pero dahil marami na siyang sinabi, naglakas loob siyang sabihing oo. Naiinis siya na tinanong pa siya nito at iniisip kung iniisip ba ng propesor na mas mahina siya kaysa sa misteryosong estudyante. Dahil sa sagot niyang iyon, mas lalo pang ngumiti si Professor Ariel dahil alam niyang magiging interesante na ang mangyayari. Nagustuhan niya ang ugali nito at iminungkahi niyang gumawa sila ng postahan para mapatunayan kung sino ang tama. Muling nagulat si Leonhardt sa ideya, pero iginiit niyang seryoso siya at hindi lang basta biro ang postahan. Handa pa siyang isugal ang trabaho niya para patunayang hindi siya nagkamali. Siyempre, kasama sa postahan ang espesyal na admission ni Gray Lee. Dahil dito, lalong nag-alala ang ating bida dahil hindi iyon bahagi ng plano niya. Nagsimula siyang matarante dahil hindi niya alam kung anong klaseng postahan ang tinutukoy ng matapang na babaeng ito. Sa isip ni Leonhardt, malamang na gusto ng propesor na ipalaban siya sa estudyanteng may espesyal na admission, pero sinabi niyang hindi niya gagawin ang ganoong kaboring na bagay. Naniniwala siya na mamamatay si Leonhardt kung lalaban siya rito. Direkta pa niyang sinabi na hindi nito kayang tapatan ang estudyanteng iyon, at tiniyak na hindi niya sila sadyang paglalabanan dahil bilang guro, hindi niya dapat ilagay sa panganib ang buhay ng mga estudyante. Siyempre, ang tanging taong nag-aalala rito ay si Leonhardt, at malinaw niya itong ipinakita na siyang lalong ikinagalit nito. Umalsa ang mga ugat sa ulo niya. Nagsimulang umalsa ang galit niya habang parang kumukulo ang dugo niya. Pagkatapos ay tinanong niya ang babae kung sinasadya ba siyang inisin.
Bilang sagot, diretsahang sinabi ni Profesor Ariel na seryoso siya sa bawat salitang sinabi niya. Dahil dito, iminungkahi niyang gawin na lang nilang laban sa mga halimaw ang pastahan, dahil mas ligtas iyon. Sa halip na pag-awayin sila at may mapahamak, mas mabuting tingnan kung sino sa kanila ang mas mahusay pumatay ng halimaw. Ipinahayag ni Profesor Ariel ang panukala at lalo pang inasar ang top student sa pagsasabing mas magaling siya laban sa halimaw kaysa sa tao. Kahit galit na galit, inamin niyang tama ang propesor at tinanong kung ano nga ba talaga ang magiging pastahan. Ngayong nagkaintindihan na sila, ipinaliwanag ni Profesor Ariel na simple lang ang kondisyon, papatayin lang nila ang mga halimaw na itatakda niya bilang target. Sa bawat round, lalakas ang target na halimaw, at kung sino ang unang mabigang talunin ang target niya ay siyang matatalo sa pastahan. Dagdag pa niya, kung matalo ang kandidatong pinili niya, magre-retiro siya bilang propesor. Ibig sabihin, kung matalo ang estudyanteng may espesyal na admission, mapapatalsik ito sa akademya. Dahil dito, lalong kinabahan ang ating bida habang pinapakinggan ang pustahang isinusugal ng babae ang kanyang kinabukasan. Pero muli, siya rin ang nagpasok sa kanya sa akademya. Para naman kay Leonard, sinabi niyang susundin niya ang anumang kondisyon basta siya ang magtakda ng panalo. Medyo nag-alangan ang blonde na tanggapin ang kondisyon dahil baka patibong lang ito. Kaya nang tanungin siya ng propesor kung kasando na sila, hiniling muna niyang sabihin kung ano ang unang target na halimaw. Tiniyak ng lalaki na kaya niyang harapin ang kahit sinong kalaban, pero sapat din siyang matalino para umiwas sa kakaibang patibong. Hindi naman makatanggi ang propesor, kaya agad siyang nagmungkahi na ang unang target ay isang ogre general. Parang basta lang niya itong sinabi, saka tinanong si Leonhardt kung madali lang ba iyon para sa kanya, kahit alam niyang hindi. Samantala, nagulat ang mga estudyanteng nakapaligid nang marinig ito dahil alam din nila kung gaano kapanganib ang isang ogre general. Kasabay nito, nagsimulang magduda ang ating bida dahil hindi niya maintindihan kung bakit iyon ang piniling unang target sa dami ng pwedeng halimaw. Ang mayabang na top student, na alam kung gaano kalakas ang ogre general, ay agad tumutol at sinabing hindi patas iyon. Tutal, ang mga target daw ay mga halimaw na kayang patayin ng isang tao ng mag-isa. Sa pagkakaalam niya, hindi kayang patayin ng isang tao lang ang isang ogre general. Sa puntong ito, tiniyak ng propesor na hindi niya inaasahang mapapatay niya iyon agad. Hindi raw niya inaasahang sapat ang lakas nito para doon. Kaya binigyan niya siya ng buong taon bilang palugit, sa madaling salita, hanggang katapusan ng taon para patayin ang isang ogre general. Gayunpaman, iginiit ni Leonhardt na hindi iyon patas na hamon. Kung may makakapagpabagsak mag-isa ng halimaw na kasing lakas ng sakuna sa loob lang ng isang taon ng pagsasanay, wala sanang magdurusa. Kaya hiniling niyang pumili ang propesor ng mas makatutuhanang target. Pero bigla, may ideyang pumasok sa isip niya.